Purihin ang Panginoong Diyos na dakila sa lahat. Mga kapatid, no, na kayo nandyan, no, sa online, nawa ay purihin natin ang Panginoon araw-araw sa ating nilalakaran. Sa bawat isa sa atin, sa puso, sa isip at salita, no, ng ating binibigkas na dapat nandyan ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, today is the day who God has made for us, no, na tayo ay ginawa ng ating Panginoong Diyos, na tayo ay nandito sumamba, no? Kaya wag nating pigilan, no, ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Kaya mga kapatid, today na tayo bilang isang mga believers, mga Kristiyano, tayo ay may mga pangako sa bawat isa sa atin ng ating Panginoon. Amen. Naniniwala ba tayo na tayo mayroong pangako ang Diyos sa ating buhay? Amen. Hallelujah, no? Kaya mga kapatid, tayo ay tumayo, mga kapatid, at tayo ay manalangin, no, sa ating pangsimula, no? Gabayan tayo ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Yes, Lord God, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa, Panginoon o God. Lord, today, Panginoon o God, to preach your word, Lord God, help me, guide me, Panginoon o God, na ikaw ang Diyos na dadako para sa akin, Panginoon o God. Lord, thank you for the privilege, Panginoon o God. Thank you for revelation for me, Lord God. Hindi lang to sa akin, Panginoon, para sa lahat ito, Panginoon o God. Nawa, Lord, na ito magamit namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, yung mga pangako mo, Panginoon o God. Lord, thank you, Lord, for this opportunity, Lord God. Salamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos na gumabay para sa amin, Lord God. Nawa, Lord, today na matanggumpayan namin ito, Panginoon o God, itong salita na ito, Panginoon o God, na hindi lang ito, Panginoon o God, sa aming buhay, Panginoon o God, pati na rin sa aming pamilya, kaibigan, Panginoon o God. Nawa, Lord, to spread the words, Lord God, sa online, Panginoon. Nawa, Lord, na may mga pangako na darating at darating para sa amin, Panginoon o God. Lord, salamat, Panginoon, pinupuri, dinadaki sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Amen. No? Mga kapatid, no, na I know this verse is na madami na itong hinahawakan ng mga pangako ng Diyos sa bawat isa. Lahat ito ay ito yung mga highlights, no, sa ating mga nakikita natin sa mga nag-scroll tayo sa Facebook, no, sa ating buhay, no, na ito ay yung mga popularity, no, na this is the powerful promise of hope and future for us. Amen. Hallelujah. Na tayo na bilang isang Kristiyano, na tayo ay hahangad kung ano yung plano ng Diyos para sa ating buhay. Amen. Kaya nga, no, this scripture today, no, in Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi diyan. Amen. Yan, sabi dyan, sa Jeremiah chapter 29 verse 11, in IB version, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Amen. Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. No, sinabi niya sa atin dito na meron akong pangako, meron akong plano sa iyo, ipagkatiwala mo lang sa akin. Nung sabi ng Panginoon, na ito yung plano na tayo ay mga plano na hindi ikakasama mo, kundi ito yung mga plano na ikakabuti mo. Ganon po ang yung pangako ng ating Panginoon sa atin. Ganon yung pangako niya sa mga tao ng Diyos. No? Na tayo bilang isang Kristiyano, this is a cold start by highlighting, no, this verse. Sabi ko nga kanina, no, na popularity and His powerful promise of hope and future for us. Na ito yung mga pangako ng Diyos na napakaganda, no, lahat ng bagay na ibinibigay sa atin, na may mga plano ng Diyos sa atin na ikakabuti sa atin, hindi ikakasama sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga, nagtatanong tayo palagi, no, sa ating buhay, kasi nga nandito tayo sa mundong ito, no, na this is the worldly, nandito sa mundong ito, na nagtatanong tayo, may mga times, there are times in life when we ask, Lord, bakit ako ganito ngayon? Bakit nakadaranas ako ngayon na ganito? Nafe-feel ko, Panginoon, na wala ka sa buhay ko.
Napipil ko na parang hindi ko na kaya mabuhay dito sa mundong ito. No? Na lagi nating inisip na bilang isang tao na wala tayong Diyos. Amen? Pero ang Diyos, bakit natin tatanungin ang ating Panginoon? Amen? Lord, why me? No? What is your plan for my life? Ano yung plano mo sa buhay ko? Ano ba talaga? When go through pain, struggle, disappointment, of sometimes we begin to wonder if God has forgotten us. Nakakalimutan na ba tayo ng Panginoon? Nakakalimutan mo na ba ako, Lord? Kasi dinaras ko na lahat. Ano mang disappointment, mga struggle, pain sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa. Lord, parang nakakalimutan mo na ako. Yun lagi yung tinatanong natin sa Panginoon. But today, God wants us to remind you, He has a plan for your life. Amen? Sinasabi ng Panginoon na nandyan ang Panginoon sa buhay mo. To remind you na merong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Not just ordinary plan. Hindi ordinaryo ang plano ng Diyos para sa atin, but a divine plan for us. Amen? The full of purpose, hope, and victory. Grabe, no? Hindi lang ordinaryo ang plano ng Diyos para sa atin, kundi divine. Banal ang plano ng Diyos para sa atin. Amen? The full of purpose, hope, and victory for us. No? Na merong layunin ng Diyos, may pag-asa ang bawat isa para natin matagumpayan kung ano yung plano ng Diyos para sa atin. Amen? Kung ano yung gusto mong plano. No? Dapat we surrender our plan to God. Amen? Hallelujah. The main points of such as trusting God plan, even when it's hard, dapat magtiwala tayo sa Panginoon. Kahit na ang mundong ito, puno-puno ng struggle. No? Puno-puno ng pain. Puno-puno ng madaming purpose sa buhay, no? Na talikuran mo ang Panginoon. Pero ang Diyos na nandyan pa rin sa atin. Sabi ng Panginoon, magtiwala ka. Magtiwala ka para sa akin. Anong sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6? Trust in the Lord with all your heart. No? Huwag kang aayon sa iyong kaunawaan. Amen? Kaya mga kapatid, na ipinaparating sa atin ng Diyos, sa bawat isa sa atin, magtiwala tayo sa Kanya. Sa lahat ng mga plano niya para sa atin. Para meron tayong layunin, pag-asa, at matagumpayan natin ang mundong ito. Amen? That's the same thing, the understanding His promise is a future and hope that is revealed through the journey for us. Na tayo, meron tayong kanya-kanyang journey sa buhay. Meron tayong kanya-kanyang plano sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, na sinasabi dito, yung paglalakbay natin sa bawat isa, hindi naman, si pastor naglalakbay dito. So, si kapatid naman, kasama din ang paglalakbay ni pastor. Hindi. Kanya-kanya po tayong na pinagpala ito si kapatid, yung isa hindi pinagpala. Amen? But sabi ng Panginoon sa atin, kanya-kanya kayong paglalakbay. Kanya-kanyang bigyan ng plano ng Diyos bawat isa sa atin. Amen? This is the title today is God has a plan for your life. Amen? Hallelujah? Na merong plano ang Diyos sa iyong buhay. May mga plano ang Diyos na meron na ang bawat isa sa atin, merong kanya-kanyang plano ang Diyos para sa atin. Amen? God's plan is designed to bring you happiness and joy and a sense of prosperity. No? Ang plano ng Diyos, idisenyo ito na magdadala ng kasiyahan, no? Kagalakan sa bawat isa sa atin, na ito yung na tayo bilang isang Kristiyano, kung meron tayo nito, merong Diyos ay namumuhay sa bawat isa sa atin. Merong Diyos na nagbibigay sa iyo ng mga plano
Amen? Top this world look different from worldly success. Bagamat, no, dito sa atin, sa mundong ito, no, mukhang iba ito sa makamundong tagumpay. Iba yung makamundong tagumpay no? Kasi kung sarili mo lang, yung plano mo, you are not content. No? Hindi ka makontento. Amen? Kung sarili mo ang plano Amen? Kung ang plano ng Diyos ganito, no? Example, no? Kung tayo, no, nagpaplano tayo sa bawat isa sa atin, no? Nagpaplano tayo paano lumago yung negosyo natin, paano tayo makabahay, no? Kung paano ka maghanap ng dawan mo. Amen? Paano tayo makaahon sa mga struggle sa buhay. Pero kung sa'yo lang, you cannot achieve. You know? Kasi nga, mga kapatid, yung plano natin, limited lang. Amen? Yung plano natin, may limitasyon Amen? Pero ang plano ng Diyos, above. Yes, hallelujah. Na hindi natin mapatong kung ano yung plano ng Diyos para sa atin at hindi natin maarok kung ano yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi nga, sabi dito, you were not an accident. God created you with a specific purpose in mind. No? Hindi ito aksidente. No? Ginawa ka ng Diyos, no? Na may purpose ka, specific purpose, no? Ng Diyos para sa atin. No? Kasi nga mga kapatid, no? Ang Diyos, alam niya kung ano yung kinahinatnan mo. Alam na niya. Amen? Kasi, sabi nga, God is all-knowing. Amen? Bago ka pa pinanganak, alam na ng Diyos kung ano yung kinahinatnan mo. Kaya magtiwala tayo sa Diyos kung ano yung plano para sa ating buhay. Amen? Number 1, the plan of God is personal. Ang plano ng Diyos ay personal. No? Hindi yung plano ng Diyos ay kasama tayo sa church Ito ang plano ng church Ito yung plano ng Diyos para sa amin Hindi. Kanya-kanya, personal sa bawat isa sa atin. Ang Panginoong Diyos, binibigyan tayo ng bawat isa sa atin mga plano. No? This verse assure that believe that God has specific personal plan for their lives, not random or arbitrary one. No? Hindi, no? Ito ngayon, no? Si kapatid na ito ngayon, no? Lumago yung business niya. Pero yung yung kapatid, no, nalugmok yung business niya. Amen. But meron yung plano ang Panginoon para sa atin. Amen. Na pinagpala ka man ngayon, pero tiisin mo yung hirap na binibigay sa iyo. Yung test na binigay sa iyo. Kasi nga mga kapatid, kung ano yung hirap na pinagtitiis mo ngayon, nandun yung victory at tagumpay. No? Pag sumunod ka sa plano ng ating Panginoon. Anong sabi? Sa Jeremiah chapter 29 verse 11? No? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Sinasabi niya, anong sinasabi niya? For I, siya mismo, personal, na nagbibigay sa iyo ng plano. Ano pang sabi ng Panginoon? Declares the Lord. Yes. Amen. Kung ano yung plano natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. We surrender the Lord. Kasi siya yung lang nang nakakaalam kung ano yung ibibigay niya para sa iyo. No? That is the personal. This is a personal and direct statement from God. No? Na ito yung ipinapahayag niya mula sa Diyos. No? Itong Diyos na ipinapahayag niya para sa atin, ito yung direkta na personal para sa iyo. Amen, hallelujah. Kaya mga kapatid, no, sabi nga kanina in Psalms chapter 139 verse 16, no, nung hindi ka pa tayo pinanganak, nakita na tayo ng Diyos at alam na rin niya kung hanggang kailan itatagal ng buhay natin
dito sa mundo. Amen? Nakita na ng Diyos eh. Kaya nga siya yung God, no? Siya yung nag-create para sa atin. Amen? Kaya nga mga kapatid, na napipil natin, minsan, even you feel forgotten, no? Na tayo napipil natin, no? Pinag-iwanan na tayo ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon nakikita kita Alam ko, I know you. I'm working for you. For your life. No? Nakikita kita. Sabi nga ng Panginoon, for I know you. No? Kasi mga kapatid, you are not accident. You are a part of God's design and plan. No? Ikaw ay disenyo. Ikaw ay part ng disenyo ng ating Panginoon. Ikaw ay part na isang pagpaplano ng ating Panginoon. You are not accident. Bakit nandito ako, Lord? Bakit dumanas ako, Panginoon, sa paghihirap dito? Bakit ako dumanas, Panginoon, ng mga trials, sakit, Lord? Sabi ng Panginoon, is a part. Parte lang yan ng disenyo ko sa buhay mo. Parte lang yan sa mga plano ko. Amen? But God, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Amen? Di ba? Sabi nga sa Jeremiah, di ba? Sabi ni Jeremiah, parang hindi ko kaya to, Lord Amen? Pero ang plano ng Diyos sige lang. Humayo ka lang dyan. Matatagumpayan mo din yan. Amen? Ganon Ganon yung plano ng ating Panginoon. Hindi ka pababayaan niya hanggang kung saan ka man. Saan ka man lalakbay. Kung saan ka man nagdagduduro sa ngayon, hindi ka papabayaan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, sinasabi dito, hindi lahat ng bagay kailangan natin madaliin. No? Kasi mga kapatid, kung mamadaliin natin yung mga bagay na hindi naman plano ng Diyos, ikakasira natin. Huwag natin hayaan na madaliin natin yung hindi pa hinog. Amen? Kasi nga, merong oras ito, kapatid, na ibibigay ng Panginoon para sa iyo. Huwag natin hayaan ang lahat ng bagay, lagi natin minamadali. Amen? Kasi nga, in Isaiah, chapter 60, verse 22, sabi ng Lord, at the right time, the Lord, will make it happen. Hallelujah. No? Napakaganda. Huwag natin lahat ng bagay na madaliin, pero ang pangako ng Diyos ay, sinasabi din, inuulit niya, ako ang Panginoon. Amen. Na ako ang Panginoon sa tamang oras, nandyan ako. Gagawin ko yan. Amen. Ganun ang Panginoon sa atin. Huwag natin madaliin kung hindi pa hinog. Hindi pa natin kayang gawin. No? Kasi ang Panginoon, merong nandyan sa ating buhay. Kaya lagi ni sinasabi ng Panginoon, ako, nandito lang ako. Amen. Kasi nga mga kapatid, sa lahat ng bagay natin na ginagawa dito sa mundong ito, lagi tayong nagmamadali. Minsan kasi, inuunahan pa natin yung mga promise at pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin No? Minsan kasi mga kapatid inunahan niya yung plano, sabi na, yung better yung better lang nakukuha mo. Ang may purpose ang Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. Amen? This does not promise a life free from hardship. No? Hindi ito pangako. Lalaya na tayo sa
anumang kabigatan sa mundong ito, no? Sige, may mga pangako ka, Lord eh. No? Naisip ko to kasi hinawakan ko, Panginoon, itong Jeremiah chapter 29 verse 11, na yung pangako mo para sa akin, para hindi na ako makaranas ng kabigatan, no? Hindi na ako makaranas ng problema, pero may purpose ang Panginoon sa atin. Bakit tayo dadaan sa mga ganyan, mga problema? But rather, that God's will work through all circumstances. Amen? Napapansin natin, nang nandoon tayo sa mga circumstance, sa problema natin, hindi ba natin nakikita kung paano nagtatrabaho at paano gagawa ang Panginoon sa ating buhay? Amen? Amen? Hallelujah? Kaya mga kapatid, no, palagi natin tandaan na meron tayong Diyos na gagalaw at gagalaw para sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, no, na nakikita natin, huwag natin, kasi nga, iniisip lagi natin, no? Wala ang Diyos sa ating buhay eh. Pero, bakit ka pa nakatayo ngayon? Amen? Bakit ka pa nandito ka ngayon? Bakit nabubuhay ka pa ngayon? Bakit nakasurvive ka pa ngayon? Kasi nga, nandyan ang Panginoon sa iyo kahit mayroon kang circumstances sa buhay mo. Even the good or bad to bring about His good purpose. No? Kahit mabuti man o hindi mabuti, pero ito yung nagdadala na may purpose ang Panginoon sa iyo. No? Hindi ka iiwan ng Panginoon. Bakit may purpose ang Panginoon sa atin? Kasi yung plano ng Panginoon para sa atin, hindi sa atin ikakasama, kundi ikakabuti sa atin. Yun ang purpose ng Panginoon sa atin. Amen? In Jeremiah chapter 29 verse 11b, sabi ng Panginoon, plans to prosper you and not to harm you. Amen? Grabe ang purpose ng Panginoon para sa atin. Yung mga plano niya sa atin, hindi sa ikakasama, kundi ito'y kakabuti ng bawat isa sa atin. Amen? God works through difficult processes to bring about His good purpose for us. Amen? Hallelujah. Na dito mga kapatid, kahit may mga difficult tayo na pinagdaanan, pero may proseso ang Panginoon para sa atin. Para makamtan natin kung ano yung mabuting layunin niya para sa bawat isa sa atin. Amen. Ito yung purpose ng Panginoon. Ano ba yung purpose ng ating Panginoon sa atin? Na kahit may bagyo sa ating buhay, dapat nakatayo ka. Amen. Kahit may dumating sa buhay mo na persecute, dapat labanan mo sa pamagitan ng ating Panginoon. Amen. May dumating mang problema, huwag kang maglugmok. Dapat pa natin ibigay sa Lord. Kasi nga mga kapatid, yung purpose ng Panginoon sa atin, God's plans are not random but purposeful. They are designed with a outcome in mind. Hallelujah. Ito yung mga plano ng ating Panginoon sa atin. Hindi random, no? Sabi na, no? Ito yung plano ko pag magyayamanin ka. Hindi. Dadaan ka muna. No? Sabi ng Panginoon, ibibigay ko naman sa iyo eh. Amen? Kahit hindi mo pa hiningi, binigay na ng Diyos. Amen? Ano ba ang gusto ng Panginoon para sa atin? Dapat purihin natin araw-araw ang Panginoon. Dapat tayo mag-seek sa Kanyang mga salita. Dapat natin, bigyan din natin ng Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, no, sabi nga, no, lagi natin sinasabi, kung ang tatay, yung bata, naghihingi, di ba? Huwag muna. Mag-study ka muna dyan. Amen? No? Kasi nga, pero pag yung ama, hindi nakakatiis eh. No? Kung anong hinihingi ng yung anak niya, kahit pag hindi pa, pero alam ng ama eh, no? Na ikakabuti din sa kanya. Amen? Ganun po mga kapatid, ang ating Panginoon. Kahit no, hindi mo pa hiningi, ibinigay na ng Diyos para sa atin.
Ito yung purpose ng bawat isa sa atin na tayo, kahit man dumaan man tayo sa mga problema, pero nandyan pa rin ang Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Sabi dito, no, ano bang purpose ng ating Panginoon sa atin? No? In Romans chapter 8, verse 28, sabi dyan, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen? Hallelujah. Alam natin na gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay sa bawat isa sa atin. No? Na alam ng Diyos yung pagmamahal niya para sa atin, yung pagmamahal mo sa Kanya ay nandun pa rin dapat. Amen? Tinawag tayo ng Diyos ayon sa Kanyang mga layunin. Amen? Ano bang gusto ng Panginoon sa atin dito? Ang sinasabi ng Panginoon, mahalin mo lang ako. Amen? Gusto ng Panginoon na ikakabuti sa nagmamahal sa Kanya. Ito yung good purpose ng ating Panginoon eh. No? Na hindi sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa atin sa ikakabuti sa nagmamahal sa Kanya. Amen? Pero ibalik din natin yung pagmamahal na yun sa ating Panginoon. This is not a promise of guaranteed health, wealth, or cease, but the assurance that God ultimate purpose for a good purpose and will for. No? Itong promise ng Panginoon sa atin na minsan yung promise ng Panginoon, Lord, gusto ko na makuha ito, Panginoon. Amen. Itong bagay na ito, Panginoon. No? I know that every one of us naghahangad ng mga plano sa bawat isa sa atin. Pero, ang masusunod, yung will pa rin ng Panginoon eh. Amen? Oo, minsan, binibigay sa atin yung permissive will para sa atin. No, alam naman ng Panginoon na hindi niya ito kalooban. Sige, mapilit ka eh. Ibibigay ni Lord. But wag natin isipin na walang circumstances. Wag natin isipin na meron itong kaakibat na kusye, yung na tinatawag na, Lord, itong will na ito, Lord, para sa akin to, Lord eh. Amen? Kasi nga mga kapatid, the permissive will, hinahayaan ng Lord sa bawat sa atin, na ibibigay niya yun. Pero sa totoo talaga mga kapatid, hindi talaga kalooban ng Diyos yan. Amen? Bakit ba? Si Job nga, di ba? Di ba? Nakaranas. No? Nakaranas ng marangyang buhay, no? Bakit inaalaw pa rin ng Panginoon sa kanya? Yung mga gawin mo ito sa anak ko, no? Pero sabi ng Panginoon, huwag mo lang patayin. Amen? Inaalaw ng Lord sa ating buhay. Pero pag inalaw ng Lord sa atin yon, kailangan din natin. Dapat tayo tumindig din. Amen? Baka pagdating ng bagyo sa buhay mo, nalulugmok ka din. Amen? Hindi mo nakayanan. Kaya nga mga kapatid, this is the promise of God na mayroong purpose sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, lagi nating tandaan, sa lahat ng bagay ng mga plano ng Diyos sa atin, may mga layunin siya para sa atin. Na para tayo tumibay sa panampalataya sa Panginoon. Amen? Lastly, amen, hallelujah. The plan of God, this is a promise for us. May pangako ang Diyos sa atin. Ang pangako ng Diyos sa atin, madaming plano
ang Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. In the Bible, ang daming mga pangako ng Diyos sa atin. No? Kasi nga, minsan nga, doon tayo sa humahawak ng pangako eh. Amen? Alam natin, ang plano ng Diyos sa atin, hindi lang dito, kundi makasama din natin siya. Amen? God's ultimate plan is for a future filled and hope. Ang plano ng Diyos na ito, mga kapatid, na punuin tayo ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Kung ano yung future natin, nandun ang Panginoon sa atin. Even when the present is difficult, no, meron man tayong mga difficult na problema ngayon, mga pain, but God promises a future that is secure and filled with hope. Mga kapatid, no? Nakikita natin, mga kapatid, yung pangako ng Diyos sa atin. Yung future ay secured na. Amen? Na ito ay punong-puno ng pag-asa. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. In Jeremiah chapter 29:11c, plans to give you a hope and future. Ganun po, mga kapatid. Ito'y mga planong na nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. Amen? Kaya ito, mga kapatid, panghawakan natin yung promise ng Panginoon. Hope means there's something better ahead. No matter what you've been through, failures, sickness, heartbreaks, or disappointment, but your story isn't over yet. Amen? Hindi yun, mga kapatid. Yung story mo sa buhay mo, hindi lang yung nagtatapos sa disappointment. Hindi lang nagtatapos sa sickness, failures. Amen? Hindi ito nagtatapos kung ano ka ngayon, heartbreak ka man, no? Dito sa mundo, na disappointment ka man, madami kang failures, no? Sa buhay mo. But hindi yan nagtatapos. When God writes your story, amen, it always ends in victory. Nagtatapos ito sa tagumpay. Sinusulat na ng Panginoon yung story ng buhay mo. Hindi lang ito sa disappointment, sinusulat na ng Panginoon into victory. Hallelujah. Ganun po ang Panginoon sa atin. God plans extend beyond the current hardship to future that's filled with hope. This hope is not a last-minute miracles, but the sure promise of His goodness. Ang kabutihan ng Diyos para sa atin. Grabe. Ang Panginoon sa atin. Puno-puno. Dapat ganun po, mga kapatid. Ang Panginoong Diyos, dapat nandun tayo sa kapangyarihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng ating Panginoon. In Ephesians chapter 3, verse 20 says, now unto Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is work within us. Hallelujah. No? Ay yung ano man yung hinihingi natin, hinihilingin natin at iniisip natin, no? Sa pamagitan ng kapangyarihan na naghahari sa atin, na ng Diyos ay alam na ng Diyos sa atin. Na siya ang gagalaw sa bawat isa sa atin. No? Hindi natin maarok kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Kung ano yung plano niya para sa atin. Amen? Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, kaya niyang gawin yun, mga kapatid. Amen? Kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya yung mga plano. Amen? Kaya mga kapatid, pag nagpapatayo tayo ng bahay, yung plano natin
Pero kailangan pa din natin ng architect eh. Kailangan din natin ng engineer. Amen. Amen. Lahat mo na. Kasi hindi natin kayang gawin eh. Amen. Kaya meron tayong Diyos na nagpaplano sa buhay natin para tayo ay maayos. Yung buhay natin para maging matuwid. Para hahawak tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Amen. Kasi nga hindi natin kayang gawin, mga kapatid. In Jeremiah chapter 29 verse 11 is a powerful promise of God's commitment for us. Amen. Ito yung commitment niya para sa atin. No? Commitment to offering personal, purposeful hope, a future secure in Him, even difficult times. It calls for patient trust, faithful endurance, and wholehearted pursuit of God. No? Na magtiwala tayo sa Kanya, yung panampalataya natin. Amen. Kaya mga kapatid, no, sa mga atleta, kailangan talaga endurance eh. Amen? Kasi nga, may plano ang Panginoon sa iyo ngayon, pero napagod ka na eh. Amen? Dapat yung endurance natin, tuloy-tuloy. Amen? Yung endurance natin, nandyan palagi. Yung endurance natin ay Panginoon eh. Yung endurance natin, yung salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dapat hindi tayo mapagod. Kasi paparating at paparating na yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, we can find peace in His redempted plan, knowing He is the control and His plan is ultimately for our good. Mga kapatid, na sinasabi dito, na alam na ng Panginoon, siya ang may control. No? At sa Kanya din mga plano. Itong mga plano ng Panginoon sa atin ay hindi ikakasama. Ito yung ikakabuti ng bawat isa sa atin. Hallelujah. No? Kaya paghawakan natin yung plano ng Diyos. We surrender ourselves to God. Na siya ang gagalaw sa bawat isa sa ating. Amen? Ano ba ating gusto ng Diyos para atin? Ano ba yung response natin? This is the application, no? The application of our response to God's plan. Paano natin ito gawin? Paano natin ito gawin sa ating Panginoon? Kung ano yung plano ng Diyos sa atin. No? Dapat, mga kapatid, number 1, trust and wait. Amen? Magtiwala tayo at marunong din tayong maghintay. Amen? Hallelujah. Allow God to guide you through the process. Dapat ina-allow din natin ang Panginoon na samahan tayo sa mga proseso, gusto niyang proseso para sa atin, even if it's messy. No? Kahit magulo ng buhay nito, kahit gulong-gulo ng buhay. No? Kaya mga kapatid, no? Gulo-gulo buhay. Pero, i-allow mo pa rin ang Panginoon sa buhay mo. As He works to bring His plan to fruition, na kaya ng Panginoon maisakatuparan ito. Amen? Kahit magulong ang buhay mo, pero ang Diyos gusto niya maisakatuparan itong plano niya sa iyo. Ang gusto ng Panginoon sa atin, magtiwala at marunong tayo maghintay. Amen? Kasi nga, kung hindi tayo marunong maghintay, kung hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, parang inano mo na si Lord eh. No? Panangunahan mo na si Lord eh sa mga plano eh. Dapat marunong tayo magtiwala at maghintay sa Kanya. Amen? And number 2, seek and pray. Amen? Hallelujah. Dapat saliksikin natin ang salita ng Panginoon at tayo ay manalangin. Hallelujah. Kasi mga kapatid, remember, no? Bago pa itong plano ng Panginoon, anong sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 12 to 13? Sabi niya doon, you will seek me and find me. When you seek me with all your heart. Amen? Ganun po mga kapatid. Yun ang response dapat natin. Dapat hanapin natin ang Panginoon. Dapat tayo, saliksikin natin yung mga salita ng Panginoon with all your heart, buong buo. That show that God promises to listen to us when we call on Him. No? Nakikinig ang Panginoon sa atin. Tuwagin lang natin ang Panginoon.
yung pagpipray natin sa Kanya, lagi naman nakikinig ng Panginoon sa atin eh. Amen. Hindi nakasarado ang tinga ng Panginoon. Amen. Lagi nandyan ang Panginoon para sa atin. Seek God through prayers to understand and align with His plan. Amen. Dapat mga kapatid, sa pamagitan ng ating panalangin, no, maunawaan tayo ng Panginoon. Dapat yung buhay natin at nakalain sa Kanyang mga plano. No? And lastly, dapat live with hope. No? Mamuhay tayo na may pag-asa. Amen? Dito sa mundo, kung sa mundo tayo nakatuon, walang pag-asa eh. Mamuhay tayo walang pag-asa eh. But nakatuon natin yung isip natin at puso natin sa Panginoon, mamuhay tayo na may pag-asa. May mga plano ang Diyos na ibibigay sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya, mamuhay tayo na may pag-asa sa Panginoon. Amen? Kasi mga kapatid, even the journey is hard, you can face challenges with confidence because you know God is with you. Merong Diyos sa buhay mo, every step of the way, and has good plan for your life. Na lagi mong tandaan na kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Kahit saan ka man lumakad, kahit saan ka man laglalakbay, may plano ang Diyos sa iyo. Amen? Kasi nga mga kapatid, every step sa ating buhay, kasama ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo tumayo. This is the conclusion. In Proverbs chapter 16 verse 9, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their step. Alip. Minsan ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. No? Kahit anong mga plano natin, kung anong yung nilalaman ng puso natin, no, hindi. Pero si Lord pa rin yung nagbibigay sa bawat isa sa atin, yung mga plano natin. Siya pa rin magpapatupad sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya hawakan natin kung ano yung plano ng Panginoon para sa atin. Dapat nandun tayo. Dapat ibigay natin sa Panginoon kung ano yung plano niya sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa powerful na message today. Thank you, Lord, for these blessings, Panginoon o God. Thank you for your revelation, Panginoon o God. Thank you, Lord God, sa mga pangako mo, promises about, Lord, sa bawat buhay namin, Panginoon o God. Thank you, Lord. I know, Father God, na may kanya-kanya kaming mga plano, Lord. I know, Lord God, may purpose ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, itong verse na ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Lord, panghawakan namin, Panginoon. Bagos, Lord, hindi ka namin kakalimutan, Lord. Nandun pa rin yung response namin sa iyo, Lord. Kung paano ito gagawin sa bawat isa sa amin, Lord. Alam namin, Lord, na hindi pa namin hiningi, binibigay mo na, Panginoon. Kung ano man yung plano, Lord, na nandyan na, Panginoon. Kasi alam mo, Panginoon, kung ano yung hinahanda namin, Panginoon. Because you know, is all-knowing God, Panginoon. Alam mo lahat ng bagay, Lord God. You are the control in every one of us, Panginoon God. Salamat, Panginoon, sa dakilang salita mo, Panginoon God. I know, Lord God, hindi lang ito sa amin, Panginoon, sa mga kapatira namin sa online, Lord God, kung anong mga plano, Lord, sa kanilang buhay, Lord. Lord, I know, Lord God, na nandun ka sa kanilang buhay, Lord. Nandun ka, Panginoon God, sa kanilang puso, Panginoon, isip, Panginoon God, Lord. Manahan ka, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord. I know, Lord God, today, nakamtam namin, Panginoon, kung ano yung plano mo, Lord, mga purpose mo sa amin, Panginoon, yung mga pangako mo para sa amin, Lord, nakamtam na namin, Panginoon. Yung victory, Lord, alam namin, Panginoon, Lord God, nakasama ka namin. I know, sa bawat isa sa atin, mamuhay tayo na may pag-asa, nakasama ang Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord God. We glorify your name, Panginoon, pinakataas, pinakadakila sa lahat, sa pasasalamat sa Panginoon. Wala kaming ibang papasalamatan, kundi ikaw lamang, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Thank you and God bless everyone.